Kasi, unang uwi niya yun. Mhm. So iyak ka na? Iyak ka na. Iyak ka. Oo. Iyak ka. Iyak na siya. Yan ang highlight, no? Oo nga. Na ano lang, Nagtitiwala sa akin si sir. Tapos parang confident siya sa akin, may nakita siya sa akin, gano'n. So parang ako, sabi ko nung nakikita ko na yung mga co-agent ko, umakit na sila sa stage. Next year, nandyan na din ako. Sabi ko, next year. Sabi ko yung next year, akin. Meron din ako niyan. And thankful talaga. Sorry lang ah. Itanong naman natin, meron ba tayong mga personal experiences sa career natin sa real estate na maybe nasabihan ka ng client o maybe na parang na-degrade ka ng client sa career mo sa pagiging real estate or maybe sa pamilya mo mismo, no, na pwedeng may nasabi ba sa yung pamilya mo na, sa pagiging real estate agent na tingin mo parang hindi naman tama yung kanilang perspective sa pagiging real estate agent? ayan, ewan ko kung halos lahat is nakaranas na ito sa real estate industry or yung mga nagsisimula na. So, sa real estate industry, hindi naman talaga lahat is meron na agad pera. Yung iba na nagsisimula sa real estate talaga isa, yung mga nangangarap na maging successful or financially freedom talaga. So ako, graduate po ako ng IT, 4-year course. Syempre, pag sinabi nating agent, usually ang thinking nila dyan is, wala, typical lang. Typical na ahente. Ahente lang. Yes. Agent ka? Ano, bahay? Nagbebenta ka ng bahay? Benta lang? Pa-flyers, nagbibigyan ng Oo, flyers. yun. Mga ganun. Okay. So, yun yung thinking nila sa atin, no? Parang sobrang, sabihin na po natin yung word na, sobrang baba. Sobrang liit, sobrang ano. So, ganyan. So, yun. Hindi ko na pa sasabihin kung kanino siya nanggaling, kung kay client ba siya, or sa family ba, or kahit kanino po na. So, hindi ko na siya sasabihin. Pero, ang pinakatumatak po sa isip ko is, not sure kung pwede po banggitin tong word na to, no? So, tangayang kuya nyo. Yung ganyan. So, tangayang kuya nyo, binanggit sa kapatid ko, tangayan, sinayang yung pagiging IT. Nakapagtapos ng 4 na taon, pinaghirapan ng magulang, sinikap ng magulang na makapagtapos, tapos nag-agent lang. Hindi ako iyak. Ginamit ko naman kasi yung sinabi nila as a motivation, inspiration. Yun nga, sabi ko sa inyo, positive thinking, may factor din siya sa pagiging real estate. So ako, kung hindi ako nagbabasa, magiging sama ng loob siya sa akin. Pero dahil nagbabasa ako, yun, medyo umano naman yung aking mindset, naging prepared naman ako sa mga harsh na salita or mga ganyan. Ginamit ko siya as inspiration. Okay, eto pala tingin nyo sa akin, edi papatunayan ko sa inyo na meron ako mararating pag nag-real estate ako. Tapos ayun na po, sinabihan na tanga nga daw kasi sayang yung pinag-aral. Sinayang ko yung pinag-aral ko, nag-agent lang ganyan-ganyan. Anong ginagawa mo? May kinikita ka ba dyan? Tapos, may sahod ba monthly? Pagiging agent po kasi, akala po kasi ng iba, no, may sahod. Meron po mga ibang realty na nagbibigay ng salary or ng allowance, pero hindi po talaga may sahod siya. So, commission-based po kasi talaga ang pagiging real estate. Kaya kailangan mentally prepared ka talaga once na mag-join ka sa ganitong industry. Hindi po immediate yung pera, unless yung mabebenta mo is yung mabibilis din po turnover. So, yun na. So, wala siya agad income, wala po siyang immediate result. So, mas lalo akong nahusgahan. Kaya lalo kang nasabihan na. So, mas lalo ako na, sabi ko na mali yung ginawa mo, mali yung pinasok mo, mali yung decision mo, ganyan-ganyan. So, ako naman, okay lang. Mas lalo ko lang po sinipagan. No? So, ayun, yung fruit of labor ko, at least kahit papano nararanasan ko na siya, nararamdaman ko na, no? So, hindi naman po sa nagmamayabang ako, no? 7 years before umuwi yung mother ko. Unang uwi niya po, not sure kung malaki po siya, pero para sa akin malaki na po yun, no? May naipon po akong almost 100,000. 100,000 po yung naipon ko siya. Naipon ko siya personal, nagsusupport pa sa family ko, nag-aaral yung mga kapatid ko, nagbibigay rin ako ng allowance. Although nagbibigay din naman si mother ko, hati kami. Pero I mean, 4 kami nag-aaral, 3 sila nag-aaral. Tapos abroad si mother, si father ko is mentally ill. So, syempre in terms of financial, hindi na rin makapag-provide si father, no? So, I mean, ang laki na naging factor ni real estate sa akin. Nakapag-provide ako sa family ko. At the same time, nakaipon ako, nakapagpundar ako ng mga gamit ko. So, yun, nung pag-uwi ni mother,
syempre, anak tayo, gusto natin na maranasan or matreat natin yung magulang natin. Parang give back lang din. Meron ako naipon, talagang yun po yung unang Pasko na kasama ko siya. Unang New Year, and then unang attend niya sa akin ng awardings. Lahat po ng graduation ko, hindi pa Wala siya. nakakit yan. Oo. Yung time na yun po na umuwi siya, nandun siya. Yes. Kaya yung plaque na yun, yung hawak ko yung plaque na yun, saka yung plaque na galing kay RRCT, sobrang meaningful sa Memorable, akin. oo. Kasi unang uwi niya yun. Mhm. So iyak ka na. Iyak ka. Iyak ka. Oo. Iyak ka. Iyak na siya. Yan ang highlight, no? Oo nga. Ano lang po. Ano naman sa akin, sir, no? So malaking factor po yung real estate, no? So sa mga maliit po sa amin, wala na po kami sasabihin. Maging mabait po Ayan. kami sa kapwa. Ayan si Josie. Josie naman. Sa akin naman, wala naman akong narinig na parang negative na salita sa family ko or sa parang sa akin lang siguro parang iniisip ko parang may negative thinking ako minsan, pero hindi sa narinig ko sa family ko. Ang kagandahan lang is very supportive sila. Yun yung maganda. Supportive ang family mo sa ginagawa mo. Hindi nila sinasabi, ay, graduate ka ng computer engineering tapos mag-ahente ka. Wala naman po akong narinig na ganun. Kundi masaya ako dahil parang, kahit kung ano man yung desisyon na gusto kong gawin is supportive. Yun yung kagandahan. So, sa akin, kaya more on positive thinking ako eh. Kaya kahit anumang sabihin nilang negative na sa ibang, ng ibang tao sa akin, hindi ko siya tinitake na negative. Kasi parang may mapupulot kang dun eh, na parang learnings, parang ganon. So, kahit anong sabihin nila, hindi ako na dun, kung ano man yung sabihin. Yung lang sa akin, siguro parang yung mga negative na sinasabi lang na, ano pa ba hindi na naman siya negative or kundi yung parang, ano pa ba yung parang gusto mong gawin sa sarili mo na parang, maano mo siya na, na parang, anong tawag nun? Yung parang ano pa yung parang gusto kong gawin na based sa, siguro yung parang siya, hindi naman, parang sa akin kasi hindi naman ako pinilit dito sa aking ginagawa, kundi naging masaya. So, sa akin parang siguro, ang kagandahan din kasi parang shy type ako, ganon, parang, shy type. First time talaga bago ako pumasok, shy type ako. Pero ang kagandahan bilang pumasok sa real estate, parang dito kasi mundo ng real estate, ayun, parang naging baliktad na, parang na-motivate, naging motivated na ganun, parang ang dami ko ng nalalabas ko na yung parang gusto kong gawin, ganyan. Parang lumabas ako sa sarili kong comfort zone. So, ayun, parang ang daming nangyari sa akin na mula nung nag-join ako sa real estate. Kasi sa awardings, mga ganyan, parang yung parang pasensya, mahabang self-confident, then mahabang pasensya pa sa sa mga clients, ganyan. Then kahit ano man, yung parang first time na, let's say yung parang first time na, parang yung kumbaga yung first time na parang First time na lalabas sa country dahil sa oo, yes. First time na malalabas sa sa country. Oo. Madaming nangyari sa akin, ano na lang. magta-travel sa ibang bansa dahil sa real estate. So, yun. Parang naghalo-halo na yung answer ni Josie. Parang wala na. Ang ano lang naman natin yung meron bang mga personal experience na nagsabi sa iyo, tapos paano mo yun na-overcome yung ganun. Parang Naghalo-halo masaya iba-iba na yung niya. Masaya lahat. Oo, masaya lahat sa akin eh. Parang ganun yung mga sagot niya palagi, no? Parang naghalo-halo, no? Oo, naghalo na, wala na At least na Real estate niya, masaya. Oo, sa akin masaya. Oo, na-mixture. enjoying talaga. Wala akong iniisip na
Ang pinakaano ko lang dati, yung nung unang pumasok ako, yung parang utusan siguro. First time nung ano. Enjoy sa Oo. Yung tipong dati kasi parang inutusan ako magpa-xerox ng requirements, mga ganyan. Yung nahirapan ako nun yung parang tatakbo dyan kung saan pwedeng magpa-xerox. Oo. Bababuklat ka ng mapa. Yun lang yung ginagawa ko. So ngayon, madami ang nangyaring maraming mga positive na nangyari sa aking buhay. Kaya yun yung pinapasalamat ko sa Diyos na naging RRCT family as a full-time real estate agent. Di ba? Masaya lang. No, madami pa akong gustong mangyari sa buhay ko. Ayun lamang. Thank you. Okay, thank you sa mixture of answers. Emotions kasi yan, sir. Ano yun, sir? Roller coasters of emotions? Yeah. Ako, sir, mix din, mix. Kasi yung experience din naman sinabi ni sir kung positive or negative eh. Positive muna. Positive muna. Ang pinaka-positive experience ko na ginawa ni sir sa akin, December 2022, sinama niya ako dun sa APEC Awardings. Bago lang ako nun. Bago lang. Mhm. Tapos, medyo crying moment ko yun kasi nung dinala ako dun ni sir, wala naman akong award. Hindi naman talaga dapat ako invited. Pero bakit niya ako sinali? Tapos parang ang ko nun kasi, nagtitiwala sa akin si sir. Tapos parang confident siya sa akin, may nakita siya sa akin, ganun. So parang ako, sabi ko nung nakikita ko na yung mga co-agent ko, umakit na sila sa stage. Next year, nandyan na din ako. Luckily. Oo. Palitan na yun sa akin. Oo. Uy, Okay. kunin mo yung clip na nasa awarding na ako nung year 2023. Oo, kasi nakaganon. Ma'am, nakaganon talaga ako. Yung unang clip na yan, yan yung umuwi si mama. Oo. Oo, yun. The first awarding niya na after pandemic. Yes, yes. Oo. Silver yun, silver. 2021 kasi sa bahay lang tayo nila diyan. Tapos, yung upuan kasi namin nun, puro bago din kami. Yes. Oo. Sila Ma'am Si Kuya Arman, Sila Sir. si Ma'am Eds, yun. Sila Ma'am- Wala pa si Kuya Joser noon diyan, 2023 siya. Tapos, nakaupo lang kami doon, nag-uusap kami, may mga cheque kayong hawak. Hindi na ako dun sa cheque, dun sa plake na lang eh. Sabi ko, next year. Sabi ko yung next year, akin. Meron din ako niyan. And, thankful talaga. Sorry lang ah. Alam mo, Ma'am Shea, Pwede ba? alam mo, Ma'am Shea, yung sinabi mo na next year, meron din ako niyan. Sinabi ko rin yan kila Sir Ralph nung unang Christmas party ko, pandemic. Ang hawak ko lang na plaque nun, RRCT. Tapos- Nakihawa ka lang. Pinahawak lang ako nila, Sir. Talaga yung buhok ko nun, parang panggusgusin talaga yun eh. Oo. Sabi ni Sir sa akin, dyan hawakan mo to para ma-motivate ka. Next year, targetin mo yan. Nung next year na yun. Oo. Nagkaroon din ako. So, yun yung positive na personal experience. Kasi talagang nakaka-motivate lalo pag umattend ng awarding. Tapos, syempre, sa 11 years ko sa co-op, wala naman ako naging award. Hindi nga nila ako binigyan ng loyalty award eh. Alam mo binigyan sa akin, stress award. Anong company yan? Kilala naman nila. Hindi, sorry. Pero hindi marami naman ako natutunan doon. Harsh reality. Oo. Harsh reality. Harsh reality naman. Pero, sabi ko nga, salamat kasi may nagtiwala. Sabi nga nila doon pag sa company, kahit gano'n ka loyal dyan, gano'n ka kasipag dyan, pwede kang palitan yan sa isang iglap. Yes. Pag resign mo dyan, may kapalit ka na dyan next month, next week. Pero laging laging may nakalagay na plake doon sa pagising sa umaga, nakandun yung plake. Kasi nga, yun yung nakakapagpamotivate sa akin. And syempre, next year, aakit din dapat ako. Yung sarili pangalan mo. Aakit ulit dapat yan. Ikaw lang? Tsaka mag-e-LU. Ikaw lang? Mag-e-LU tayo. Saka dapat hindi lang aakyat, dapat yung Macau, China ba 'yon? Ano yung Macau, China? Macau? Oo. Macau. Kung hindi New Zealand, Macau man. Beijing, China pala. Beijing. Kung hindi Beijing, China. Ay, gusto ko rin may-experience yun, yung Australia, Financial. yung mga ganun. Hindi, tapos na 'yon. Tapos na 'yon. Ang ano ngayon is Beijing, China or New Zealand. New Zealand. Oo. Sige, sir. So dapat natin yan, push sir. yung ano natin. China.
Oo. Para mabawi natin yung Philippines eh. Hmm. Continuation. Back to reality. Hindi. Yun yung masaya ha. Pero syempre may negative experience sa mga agent. Ikaw ba, ang dami mo ng inquiries? Dami na nagtanong sa'yo, sa iba pa nag-reserve. Ouch! Same scenario. Tinripping. Details. Tinripping mo na lahat ng outer, tinripping mo na lahat ng site. Sabay hindi pa rin sa'yo kumuha. Sakit nun. Tapos after mo mag-tripping, sa akin ka magtatanong, kamusta ka naman? After mag-reserve sa iba. Ay, after, Tatanungin ka, ano yung next na process? Babalikan ka dahil babalik May, ka. may life insurance ka po ba? Para magamit mo na? Hindi, pero okay lang naman yun. Siguro, babalik ako dun sa favorite verse namin dito sa RRCT. Isaiah 60:20. Isaiah 60:22. When the right, Yan. Nakalimutan. Bible. Verse kasi, Nakalimutan verse pa eh. verse kasi. Ayan, sinasabi ko na sa'yo, yung pagiging madasalin, minsan di sinasama sa vlog yan eh. When the time is right, the Lord will make it happen. Yun. Paper ko yun eh. Kasi lagi ko yung kasi siya lang yun. Siya lang naman yan. Ibig sabihin, hindi ko rin ayoko pa ma-meet. Gusto mo Ayoko pa mamit. ng personal Hindi. Okay lang ako dito, nagdadasal naman, kakausap naman kami. Pero, pagka laging may ganun ka na verse, pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. I-move forward ka na sa iba. Siguro mas may darating pang mas marami. May narinig nga akong kwento sa isa rin sa mga agent. Share na lang natin. Hindi nag-reserve sa kanya yung isa, sir. Pero ang kapalit, 3. Sir Proy, kwento niya kahapon, yung deka niya, in-Indian siya. Ngayon, 3 unit na yung kinuha nung yung nag-walk-in, di ba? So, yan talaga buhay. Yung mga kliyente, May balik din. mga kliyente, come and go. Pero tayo, tuloy-tuloy lang. May balik in some other ways. Tuloy-tuloy lang. May balik in some other ways. Di ba, ma'am? Kahit anong mangyari. Yung sa atin naman, most kasi na ma-encounter natin, halimbawa, we work in a corporate world, di ba? Halimbawa sa atin, accountant ka, CPA ka, tapos parang ba't iniwan mo yung pagiging accountant mo? Ba't ka nag-real estate, real estate broker or real estate salesperson? So majority naman ganun yung ng family, no? Kasi so sa Philippines naman kasi hindi naman talaga kilala yung pagiging real estate agent as a profession, no? Kaya magugulat yung iba, syempre as a professional ka. Tapos sasabihin nila na okay, maganda naman yung career mo, tapos bigla ka na lang nag-real estate, ganun yung ba't ka nag-shift ng career, maganda naman yung kinikita mo, no? But of course sa atin iba rin yung kasi nakikita natin. Kasi nandun tayo sa environment na nakikita natin yung malaking opportunity sa selling. At sa atin nga, sa real estate, napakalaki talaga ng opportunity like yung housing backlog sa Philippines. Kasi imagine mo, isang bahay lang yung mabenta mo, pwede ka palang kumita ng 25,000 sa isang bahay, di ba? So kumbaga ito yung pinaka malinaw, no, na pag nakabenta ka, meron kang kukomisyonin at hindi ka naman malilimit kung ilan yung ibebenta mong bahay. Di ba? Kaya once na-realize mo at na-experience mo talaga yung ganung setup na pwede kang kumita dahil sa ginalingan mo, talagang ikaw yung makakaalam nun. No? At yung iba, makikita na lang nila, depende sa resulta mo. Kapag dumating yung panahon na nakita nila na meron ka ng sariling bahay, may sarili ka ng sasakyan, may mga investment property ka na, medyo marami ka ng cash flow. So, doon nilang marirealize, okay palang pagiging real estate agent. No? Kaya nga sa amin, ang personal experience namin, bukod siyempre yung wife ko nag-join, tapos yung kapatid ko, yung kapatid ng wife ko, and all others, no, na mga kapamilya ko. So, nagiging real estate agent na rin yung iba. So, meaning to say, nakita na nila yung value ng real estate. So, kaya dapat sa mga bagong agent, tapos may kapamilya kayo na kontra, ang pang-counter talaga dapat natin doon is mag-take ka ng action. Hindi lang action dapat. Mag-take ka ng massive action. Kasi the more na dinidelay mo yung pag-action mo, nadidelay din yung result mo. At the more na nadidelay yung results mo, yung kapamilya mo na hindi naniniwala sa iyo is patuloy na maniniwala na hindi ka pwedeng mag-succeed sa real estate kasi dinidelay mo yung action mo, di ba? Kaya to counter yung mga kapamilya mo or maybe yung ibang tao na
iba yung tingin nila, mag-take ka ng massive action talaga. Day 1 pa lang, commit to give your best, to do your best, to be the best, para magkaroon ka ng resulta sa mas maiksing panahon, para sila, instead na maging basher sila or maybe mga dream stealer sila, maging dream believer sila, di ba? Na possible pala mangyari sa iyo yun, at sila ay maging supporter mo eventually, di ba? From dream stealer to dream believer to your supporter. At maybe, maging partner mo pa later on, di ba? Na kasama mo sa real estate. So, yan po ang aming sharing sa araw na ito. Ang Buhay Real Estate Agent. Abangan nyo po ang aming every week po na podcast na kung saan kami po sa RCT Realty ay magdi-discuss po ng mga certain topics na makakatulong na magkaroon kayo ng positive insight sa buhay ng isang real estate agent. So yan lamang po ang aming sharing. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.